Yun mga ka-showbiz, bali nagbigay na po tayo ng sa ating mga warriors. Ito yung South team po natin, hindi pa tapos. Bago ko po tapusin, wala po tayong tagahawak ng video. Meron akong nakilala, ang pangalan ay Dennis Palma. Sa oras ng pangangailangan, siya'y madaling malalapitan. Sa mundo ng kalapatiran, ang ibon niya'y maaasahan. Eto mga ka-showbiz, bali magbibigay tayo ngayon ng pawis ng langgam para po doon sa ating mga warriors. Tapos na po itong North team natin, ayan po. Nabigyan na po natin yan. Ang advice po dito, ulitin ko po, hindi po pawis ng langgam to, biro lang po. Alam niyo naman po kung mapagbiro si Byte ito po hindi natin babanggitin yung pangalan ng produktong to, pero anti-adeno po to. Para po to sa ating mga warriors. Hindi ko po mababanggit muna, pasensya po, dahil ating susubukan yung produkto o yung gamot na ibibigay po natin ngayon. Yung mga ibon po natin ay dumadanas po ng may konting problema, pero part yan ang gagawin po natin, subukan nga po natin, then dapat po 2.3, gagawin natin 2.5 para 2.3, 0.02 to 0.3. Gagawin natin po 2.5 para nandun lang po tayo sa gitna. 2 days po nating ibibigay yan. Oral po yan. Kung papansin niyo, tatanggalin nyo lang po itong itong karayom. Kaya lang naman po natin kinabit yung karayom dyan kasi siyempre sisip-sipin o higupin yung nasa bote, then para mas madali at mas epektibo. Then mamaya tatanggalin natin, bibigay natin yan oral. Hindi po ini-inject yan. Etong mga ibon punto nakakaranas na ng yung paghina ng pagkain. Nakaraan nag-wet droppings, pero naagapan natin sa tulong ng mga iba nating ginamit. Okay na po yung droppings nila, pero itong kabila naman ang inabot. Siyempre expected po natin pag ang young bird po natin may kasama po ng ating etong North team, mangyayari po talagang aabutin kasi maghahatid po ng sakit yan kaya nga po yung breeders love po ni Bayet at flyers love ni Bayet magkahiwalay. Yung breeders love po ni Bayet nasa Maligaya po. Itong flyers love nasa Santa Mesa para in case during derby or training, yung mga ibon po natin naghahatid ng sakit yan, kumukuha o didikitan ng sakit. May nakakasabay po kasi tayong mga kapwa nag-iibon na hindi pa rin marunong o kaya minsan sobrang busy, may sakit na pala yung kanilang mga ibon, hindi kagad naagapan. At yung isa pang pagkakataon po dito, yung yung tawag dito, yung siyempre yung observation, minsan talaga kahit anong ingat nyo po, pagka meron po talagang naging weak yung ibon nyo, lalabas po yung sakit. Lalo na pagka nahirapan o nagka-smashan, dyan po dumadami po yung iba, kala po nila nawawalan po sila kasi mahina yung ibon nila. Ibig sabihin hindi maganda yung linyadang gamit nila, pero yung katotohanan baka mamaya may problema na doon sa inyong management o doon sa inyong loft. Siyempre kaya lagi dapat tayo mapag-obserba katulad nito. Ayan, wala sa itsura po ng ibon, malalakas kumain, malalakas lumipad, katulad po nito biglang nag-wet droppings. Makikita nyo sa unang video natin po yan. Tutuloy po natin mamaya ang ingay ng aso. What's up mga ka-showbiz? Yun mga ka-showbiz, bali nagbigay na po tayo ng sa ating mga warriors. Ito yung South team po natin, hindi pa tapos. Bago ko po tapusin, wala po tayong tagahawak ng video. Pakita ko lang po, konting tip po. Pagka na po kayo ng pambakuna, na anti-adeno o anumang klaseng bakuna, mas maganda po i-prepare nyo muna po ng sabay-sabay para hindi po yung itong pinuno na po natin, damihan na po natin ang ating gamit na tawag ito injection o pump natin sa kanilang bibig para dire-diretso yung trabaho po natin, dire-diretso po yung paglalagay o pagkano po natin sa ating warriors. Para hindi po masyado matrabaho, isang trabaho kagad. Yung isang ganito, 5 ibon o 4 na ibon, kung 2.5, di ilan na yung malalagyan mo? Saglit lang. Pero mas saglit to kung may katulong po si Byte. So nag-isang ikaw lang po tayo ngayon. Dahil busy ating kaibigang Lloyd. Ito po yung mga ibon natin. May mga basa pa rin talaga.
Yung dito sa north natin, konti na. Medyo ayos-ayos na. Siyempre, tutulungan pa nito. Siguro naman, mas mapapaigi ka agad. Ang problema natin, ang training napakalayo na. Nasa Tarlac na yata o papunta na ng mga Ordaneta, Pangasinan na yan. Pero hahabol pa rin tayo. Ang importante naman yung health ng ating ibon. Itong produktong to sabay-sabay natin tuklasin. Siyempre, ako muna po. Sa ibang lop napaka-effective nito dahil hindi ko na muna po babanggitin kung sino po yung nag-suggest o nagsabi sa atin na Boss Bayet, ito subukan mo. Wala namang mawawala, baka mamaya mayroon pa maitulong. Yung pinaka-the best kaya nagpapasalamat po si Bayet sa post ko po. Marami po nag-comment, sir ganito po yan, sir ganyan po yan. Ako po'y malawak po doon sa pagtanggap nyo, sa pagbigay nyo po ng opinion o sistema. Iniisa-isa ko po at pinag-aaralan ko din po yung mga inyong suggestion. Napakaganda naman po, wala naman po talagang pangit May kanya-kanya lang talaga po tayong mga pamamaraan. At siyempre, hindi po natin pwedeng lahat gawin. Ito, katulad po nito, pamamaraan ng isa nating kaibigan. Ito po yung mas pinili kong kwento o suggestion kasi sila po may patunay din. Kayo din naman may patunay. Ibig sabihin, ang importante po kasi sa atin talaga, kung susubok po tayo, makinig po tayo po doon sa mga totoong naglalaro at totoong nananalo at consistent. Sumatotal, hindi ko naman po tinatawaran yung kakayanan nyo. Si Bayet nga po, lagi may sakit yung ibon pagka dadating ang karera. Baka ito na po yung ating magiging kasangkapan o magiging materyales para po sa ating pag-iwas o pagbawas o malay nyo wala na totally na hindi na tayo abutin ng sakit. Mas maganda po lumaban pagka yung healthy po yung ibon natin at hindi po nakadanas sa sakit. Pero minsan sabi nga ng iba ng mga nauna sa atin, mas maganda na nagkasakit yung ibon nyo nang wala pa sa karera. Lamang na lamang na yun, lalo na kung marunong kayo mag-recovery. Kaya ang pag-iibon, hindi lang po dunong ng ibon yan, hindi lang po materialis yan, hindi lang po patukayan o gamot, dunong po ng recovery o dunong ng pagtingin kung meron ng sakit o meron ng problema yung mga ibon nyo. Ganun lang po, tuloy po natin mamaya. Tapusin ko muna po to, matrabaho pa What's up mga ka-showbiz? Yun mga kasubis, bali meron po tayong bagong balik. Last out po natin nilaro. Siguro po ito nakawala po doon sa nakahuli o nakabihag o anuman. Maraming salamat mumunting kaibigan, umuwi ka. Pero hindi kita pwedeng dalhin sa breeder's dop. Kasi nga lagi po natin sinasabi, kailangan muna po nilang patunayan yung kanilang tawag dito, sarili na hindi porke anak po siya ng dalawang overall winner ko po kailangan na po kaagad mapapunta sa breeder's lop. Kailangan po, ang gagawin niya muna po, ilaro po natin uli kasi kailangan niya pong patunayan sarili niya na minsan siya nagkamali, minsan siya nawala during race. Ngayon pagkakataon, pagbigyan naman natin sa North, wala namang mawawala sa atin kung pagbibigyan natin siya. At siyempre, pagka pinagbigyan natin siya, malay nyo, may hatid na karangalan na kabats na to. Last year natin mga finisher itong dalawante. Wala rin sila hatid na karangalan. Ito kapatid ng basket champion. Siyempre, hindi porke kapatid ng basket champion, gagawin na natin breeder doon. Dahil meron na naman tayo mga kapatid ng basket doon Saka yung mga overall natin winner ng kapatid din ng basket champion. Gagawin natin dito, patunayan muna nila uli yung sarili nila. Importante po kasi sa atin yung sala, yung nasa loop natin para pag anytime na mag-breed tayo, hindi na po tayo, alin ba yung pwedeng gamitin. Dahil alam mo na may nilipad, alam mo na may resulta, at alam mo na yung mga family of, yung history ng pamilya nila, yung family of consistency nila na naipapasa yung good genes to good genes. Ito, hindi naman porke kapatid ni Basco champion, tingnan nyo. Kabilang mata niya magkaiba ng kulay. Tapos parang si Daddy Basco, may iksinto ka. Semi-pidyon na lang dating. Pero okay lang yan. Yung kabila pipikit-pikit. Katatapos lang natin magbigay ng pawis ng langgam. Makikita nyo mamaya, ito, yung buong kabuuan ng ating video. Ito na po yung North team natin. Nagmimerienda po sila. Naway, sana itong binigay nating bagong tuklas o bagong subok na gamot. Dumumi, basa.
Bakit po ba basa? Ako, opinion po ni Bayet, pag nagbibigay po tayo ng gamot o nagbibigay po tayo ng tawag dyan, supplement o anuman na kadalasan basa po yung dudumi niyan. Kasi nga po, pwede po to, anti-adeno to, inilalabas po nila yung masama na sa kanilang tiyan. After this, nung pagbabasa ng dumi nila, siguro nandun na sa pagbuti. Ngayon may tatanong din po ako, bakit po tayo sa ating sarili, tayo mga tao, pag nagtatae, sabi ni doktor, sabi ni ganito, wag na nating inuman daw ng gamot. Ilabas na lang daw po natin. Kayo po ba pagka nagtatae, pera pagpupunta ng opisina, iinom pa po kayo ng gamot? Ako po hindi na po, tubig na lang at kakain. Para yung madumi sa akin tiyan, mailabas ko lahat. Kasi meron pong gamot, yung wag na po tayo magbanggit ng pangalan, nakokontrol, hindi ka nga po magdudumi, pero nasa loob lang ng tiyan mo yung dumi. Ito po, opinion lang po ni Bayet. Napapagkwentuhan lang natin. Tama po ba yung gano'n na sistema natin sa katawan? Tayong mga tao, hindi tayo nainom ng gamot, kundi yung, Gatorade, saging, o tawag dito, basta may plasing natin, mailabas natin sa katawan, wala nang gamutan, kundi wag lang tayo may dehydrate, kailangan lang natin ng tubig. Sa kanila naman po, electrolytes ang kailangan nila, at saka tubig. Mamaya po natin ituloy. Doon po sa mga nagpapa-shoutout, pasensya, tagal na po akong hindi nagla-live, ang tagal na rin po tayo hindi nagsa-shoutout. Ang hirap kasi ng walang kasama o walang umahawak ng camera. Siyempre kung may umahawak ng camera, mababasa ko po yung messages yung habang nagla-live ako o Susunod po, hahanap na lang po tayo ng kasama sa video. Sige po. What's up mga ka-showbiz? Mga ka-showbiz, ito ang tawag dito sa kulay na to patatas. Puti ito. Color puti or color white. Susuksukan po natin ngayon to. Meron pa po tayo pang BBCM dito. Nakalimutan po sa atin ipadala yung BBCM na may inner ring, kaya naghugot po tayo. Yung isang bali dalawang ibon natin, di na natin kayang hugutan dahil malaki na. Sabi ko nung nakaramang post tawag dito, kung makakahabol pa, lalo na na-late ng konti, pero kaya pa yan. Ito naman siguro, kita mo ang puti-puti, no? Ang lahi po nito, ito po, inbreed nung tignan natin yung nanay tatay. Ayan. Bali, etong kak, yung tatay nito, kapatid ng 8 linggo na nanalo. 8 overall, cross 6 times Barcelona, cross Philippines. Si Philippines, naglabas din niya ng Tatay Basco, naglabas sa multiple winner, 3 years na laging nilalaban, nag-Basco Batanes Clocker. Ibig sabihin, winner din, overall din sa ibang club. Then ito naman, inbreed mismo, ng big regalo sa atin ni Jude C, naka-personalize niya, inbreed ng Peter 1, second overall ng MacArthur, Katbalogan Bird champion, then naka-cross kay Bulak, cross Lola Stitch MacArthur 2005. Ito po bali yun, yung nanay niya, ito po. Yan nandito sa kabila. Ngayon, hahanap po ako ng may mga ongoing kung tinutulungan si Bayet merong ngayon na may nag-PM, yung asawa niya daw po nasa ospital, hindi mailabas, gawa nga po ng tawag dito, kulang ang pambudget nila o pambayad nila sa ospital. Hahanap po tayo, mabilis ang paghahanap lang po to, mabilis ang pagtulong, hindi na natin tataasan. Syempre ang gagawin natin, magbebenta tayo 5K or 6K, hahatiin natin sa dalawa. Kayo po yung direct na magpapadala po na nandun sa ospital at doon sa isa natin tinutulungan. Sa pamamagitan ng ibon, paulit-ulit, tayo po halos linggo-linggo, 2 o 3 na tutulungan po natin. Kaya nagpapasalamat po tayo dito sa mga ating mga mumunting kaibigan. Sabi ko nga, hindi mang magaling ibon ni Bayet, hindi mang ganun kabibilis. Nananalo lang po yung ibon natin, gawa po nung siguro bago umakit ng langit, yung ating pinalibing, ginagawa niya muna pag during race, sinasakyan niya muna po yung yung ibon natin para makauwi ng maayos. At naitatadhana po tayo nagcha-champion o nag-overall o kasama man lang sa pumaparte. Yung alam niyo po yung maging consistent lang po tayo sa hanggang dulo, may kasama po tayo sa kwentuhan. Teka po, baka malaglag tong ating ibon. Hintayin, anin ko lang po to. Susuksukan po natin ito.
Then, ano nga pala, mamaya ako magsa-shoutout. Nakakaya po, ang daming na po nagpapa-shoutout. Di ko pa nasa-shoutout. Gawa natin ng paraan po yan. Sandali po.